Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Justin Brownlee, nilinaw na sa wakas ang controversial suspension sa kanya last year. Barangay Ginebra, isa sa mga gagalaw para sa trade habang ongoing ang PBA All-Star. Ito nga ang Barangay Ginebra mga chong, ay todo ang preparation na ginagawa ngayong All-Filipino Conference. Okay naman yung kanilang naging performance maliban na lang sa kanilang huling laro kontra Meralco Bolts kung saan nagawa nga silang tambakan up to 30 points. At ang hindi nga alam ng karamihan ay gumagalaw nga rin ang Barangay Ginebra dahil meron na nga silang mga pending trades at possible na ma-finalize yan habang ongoing ang PBA All-Star sa Bacolod. Dahil ayon nga mismo kay Snow Badwa, officials from different teams with pending trades will have a chance to discuss and finalize trade deals while in Bacolod. Expect movement by next week. At ang isa nga sa mga gumagalaw na koponan ay ang San Miguel Corporation, kabilang na ang Barangay Ginebra. Napakaraming rumor nga ang lumalabas patungkol sa Barangay Ginebra. Nandyan yung usapan patungkol sa pagkuha nila kay Chris Newsom at marami pang iba. At hindi nga problema para sa Barangay Ginebra pagdating sa trades dahil marami nga silang trade asset na po pwedeng i-offer para matuloy ang pagkuha sa tina-target nilang players. I-discuss nga natin kung sino-sino yung mga pwedeng gawing trade asset ng Barangay Ginebra. Unahin na nga muna natin itong si Jeremiah Gray. Although kakagaling lang nito sa kanyang ACL injury, pero malaki pa rin ang trade value ng nasabing player dahil batang-bata pa nga ito at pwede pang mapakinabangan ng mas mahabang panahon. Isa pa sa pwedeng i-offer ng Barangay Ginebra sa trade ay itong si Von Pesumal. Maasahan pagdating sa 3-point area, hindi niya lang mailabas ang kanyang laro sa Barangay Ginebra dahil loaded yung backcourt rotation ni Coach Tim Cone. Kaya hirap na makakuha ng playing time itong si Von Pesumal. Kaya naman pwedeng-pwede itong gawing trade asset ng Barangay Ginebra. Isa pa sa mga possible na bitawan ng Ginebra ay itong si Sydney Onwobere. Nabalita nga nitong mga nakaraan na hindi masaya si Onwobere simula nang malipat sa Barangay Ginebra dahil hindi nga ito nakakakuha ng playing time. Kaya naman, nagre-request na nga rin daw ito ng trade at possible na pagbigyan siya ng Barangay Ginebra lalo na't may mga ilang teams nga ang interesado sa serbisyo nitong si Sydney Onwobere. Panguli sa pwedeng bitawan ng Ginebra ay itong si Aljon Mariano. Kasalukuyan na itong nasa free agent list pero hawak pa nga rin ng Barangay Ginebra ang rights sa nasabing player. Sa ngayon, ayan yung mga nakikita nating pwedeng gawing trade asset ng Barangay Ginebra para may execute nila ang kanilang inilulutong trade. Alam naman natin na palagi ngang may player movement ang Barangay Ginebra, lalo na't nakitaan nga sila ng butas noong huling laro nila kontra Meralco Bolts. Dahil injured si Scotty ay wala nga silang solid point guard na nagpapacilitate ng kanilang opensa. Kulang rin sila sa outside gunner at posible na yan ang ginagawan ng paraan ngayon nitong si Boss Al Francis Chua, lalo na target nga nila ang Grand Slam next season. Kaya i-expect nyo na magkakaroon talaga ng trades ang Barangay Ginebra bago pa magsimula ang panibagong season dahil gaya ng sabi natin kanina, pinaghahandaan nga nila ang kanilang target na Grand Slam. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Justin Brownlee, nilinaw na sa wakas ang controversial suspension sa kanya last year. Ito nga si Justin Brownlee mga chong ay kasalukuyang nasa Indonesia para maglaro sa Pelita Jaya Basketball. At yan nga yung kauna-unahang pagkakataon na makakapaglarong muli si Justin Brownlee as a professional basketball player. Pero bago pa nga lumipad papuntang Indonesia, itong si Justin Brownlee
ay na-interview nga ito kung ano nga ba talaga ang nangyari, bakit siya nasuspinde ng FIBA. At ang sagot nga ni Justin Brownlee ay wala nga daw siyang ginawang kahit anong prohibited at hindi pwede. Bago pa nga daw magsimula ang Asian Games at ang kanyang surgery, ay mayroon nga daw siyang tinake na edible stuff few times a day para hindi niya maramdaman ang sakit at makatulog ng maayos. Hindi niya nga rin daw gusto na mag-take ng napakaraming pain medication at marami nga daw siyang paperwork para patunayan na legal ang kanyang mga ginawa para maibsan ang sakit sa kanyang injury noon. Pero sa kasamaang palad nga raw ay nakita yan sa kanyang katawan during Asian Games. Pero paglilinaw ni Justin Brownlee ay wala nga daw siyang tinake na kahit anong THC or anything na nakita sa kanyang katawan. Ayon nga dyan mga chong, ay mas luminaw nga na walang ginawang illegal itong si Justin Brownlee. Kaya naman, mabilis lang ang kanyang naging suspension at agad rin na nakabalik sa paglalaro. At talagang yung China lang yung nag-pursue na isuspinde itong si Justin Brownlee dahil kay hiya-hiya nga talaga ang ginawa ni Brownlee sa kanilang national team, lalong-lalo na sa sariling bansa nga nila ginanap ang Asian Games. Sa ngayon ay pwede nang muling makapaglaro si Justin Brownlee as a professional basketball at sa ating national team. At malinaw na nga sa lahat na inosente si Justin Brownlee.